Good morning. Welcome back to the channel. Ako po si Jimmy. Makikita po ninyo dito, I'm preparing to go to tennis. May competition tayo at 7 p.m. I'm starting to prepare, siguro mga 4:30 p.m. pa lang nito. Nahanda ko na yung gamit ko dahil gusto ko i-share yung dadaanan natin papunta sa club. Meron po kasing bike path na papunta dun sa club na hindi ko usually dinadaanan. Ang tawag dun is Kunong Creek Trail. So maganda po siyang bike path, tahimik relatively at maraming puno, and it's a mixed pedestrian and cycle path. So inahanda ko na yung gamit ko. Yung tennis racket nandun sa bag, makikita ninyo. Tubig, yung mga camera ko nakahanda na. So I'm just preparing and then I'll be going right away. Update ko lang kayo, simula nung makuha ko tong bike, siguro February, a month ago. My weight back then was about 89 kg. Nung nag-weigh ako last Monday, I weigh in every Monday morning. Pagkagising ko, nasa 87.6 na. So almost 2 kg. Kasi nung first week yata, or first 2 weeks, parang nag-lose ako ng 4 kg. Pero it turns out parang water lang siya eh. Water retention lang. So hindi ko kinakount yun. Nagulat nga ako, bumalik siya bigla at 88. Pero ngayon it's at 87.6. So ito yung paglabas doon sa bahay namin. And then marami kasing side streets na papunta sa mga bike path. So hindi makita nyo, hindi tayo dumaan doon sa main road na maraming kotse. Doon tayo sa side roads. And dito makita nyo may mga marks na for cycling. Dito tayo dumadaan, and then papasok tayo sa bike path through the park. Labas natin dun sa kabilang street na, kabilang block na. Ito yung bike path. At this point, i-pause ko yung video dahil may kakilala akong parating ngayon. Ayan, wala na, umalis na. So kasama ko dati sa tennis yung nakakalaro ko. He plays on a higher level, pero he's a good guy. Nalaman ko na dito na siya nakatira sa neighborhood na to, sa Blackburn, and kukunin niya yung bike dahil pinapa-maintain niya doon sa isang shop na malapit. Well, hindi naman malapit, actually mga 3 kilometers away pa yung lalakarin niya, pero dahil siklista, sanay sa lakad, alam niya yung mga shortcut, so kunin niya yung bike. Every now and then pinopost ko yung video dahil may mga taong padating, and as a courtesy, it's either tatakpan ko yung camera or i-off ko, popost ko, then resume. Pero pag mabilis na yung pace ng takbo ng bike, sige lang, tuloy-tuloy lang. Ito yung Blackburn Square, I think. Dito ako usually tumatambay for Uber Eats. Dito mukuha ng order, dito kami nag-grocery pag may kailangan. So dito yung labas mo dun sa shortcut na yun. Mayroon pang continuation yung bike path dun sa kaliwa. Makita nyo maraming puno. Yan yung park. May bike, tuloy-tuloy yung bike path dyan. Pero pumapasok na ako dito kasi I was supposed to get something, and mamaya kukwento ko lang sa inyo kung anong mangyari. So dito tayo lalabas, and then tutuloy tayo doon sa isang side street ulit para mas konti yung kotse, para pumasok tayo doon sa Kunong Creek Trail. Meron namang mas direct na path, kaya lang masyadong maraming kotse, although meron namang dedicated bike lane. So hindi na natin kailangan mag sidewalk. Pwede na tayo mag bike lane na lang, diretso siya, shortcut, dadaan din sa mga bike path. Pero for this day, gusto ko lang pakita sa inyo yung Kunong Creek Trail.
After 4 p.m. na to, before 5, so maraming kotse. Nakita nyo, uso dito yung magbigayan. Kung may makikita kang lalabas, hindi ka na makakadiretso, customary na magbigay ka giveaway. Kaya niyan, may biglang lalabas na kotse, iwas na lang, pero they are on the lookout kung may kotse ba or may bike na dadaan, so they give way din. Pero ako din, syempre iwas na. Ito, nag-sidewalk ako dahil pwede naman ako tumawid, kaya lang tinatamad na ako na titigil pa, and then babalik ako sa sidewalk sa kabila to cross the street, so hindi ko na ginawa. So ito na yung street papunta ron sa park. Iniwasan natin yung main road. I think it's Springfield Road. Iniwasan na natin yung Springfield Road dahil maraming kotse. Although pag dumadaan ka sa mga side streets na to, siguro madadagdagan ng 1 or 2 kilometers lang yung rota mo, so okay lang. At least walang masyadong kotse, konti lang yung kotse. May dumadaang bus dito, yung public bus. May mga bus stations along the way, pero kung i-compare mo dun sa main road, konti lang yung kotse rito. Kaya lang may mga kotse kayo makikita madalas dito is because merong mga schools, primary school na madadaanan or along the way, so may mga parents na sumusundo, may kotse every now and then, pero makikita nyo halos wala namang tao sa kalsada palagi. Usually hindi ako nagre-record ng audio on my video, kaya lang marami akong gusto i-point out dito sa rota na to, and kung lalagyan ko ng text, kasi ako kung nanonood ako kung nagpe-play ako ng video on the background on my second monitor, pag may text parang hindi bagay eh. Whereas pag audio, pwede namang hindi mo i-turn on yung audio habang piniplay yung video. Yung nakita nyo na bus na yun, yung dumaan, it's an electric bus. Hindi na uso dito yung mga diesel bus. Siguro yung mga private operators, meron pa silang mga diesel bus. Pero yung mga ganong public transport, ano na yun, electric bus, electric na siya, it uses a battery, which is good. Hindi mausok, mapapansin nyo, hindi mausok dito, and tahimik, wala masyadong bumubusina, bubusinahan ka lang pag talagang wala ka sa lugar, and talagang kailangan ka ng businahan. Ganda magbike, enjoy magbike pagka ganyan na maganda yung weather, hindi ganun kainit. It was around 20 degrees at this time, and walang kotse, so tuloy-tuloy lang yung drive mo, yung biyahe mo. Ito, papunta na to doon sa bike path. Ito na yung entrance sa Kunang Creek Trail. Mahaba itong trail na to, actually aabot ka ng Ringwood, and doon sa kabilang itong direction na to, papunta na tong city, siguro mga 10 kilometers away. So you can ride on this path partly to the city, tapos lilipat ka ng kabilang bike path ulit, tatawid ka papunta dun sa kabilang bike path, dire-diretso na yun sa city. At this point, pinost ko lang yung recording dahil I took a picture, and then tuloy tayo ulit. Makita mo dun sa right side, merong wall. Yan na yung motorway. I'm not sure why. Siguro dahil masyado siyang malapit dun sa tong side na to. Malapit na dun sa mga bahay, sa mga residential areas. That's why nilagyan nila ng wall. Dun sa kabilang side, makikita nyo later, puno lang. Walang wall na ganito. Ito, kailangan ko bumalik dahil naalala ko kailangan ko magdala ng snacks for the tennis match tonight, dahil customary dito sa
sa competitions, tawag na BDNTA, Blackburn District Night Tennis Association, na hindi naman compulsory, pero after the match, parang mas maganda kung may dala yung home, yung kung gaya ngayon for today, kami yung home team. Yung home team, customarily, kailangan mag-provide kayo ng snacks. Hindi naman siya kailangan as in may penalty kung hindi nyo ginawa, pero mas maganda socially to develop rapport and to encourage building friendships with the different teams, na after the match mag-provide kayo ng kahit potato chips lang tsaka tubig, okay na yun. Pero yung iba talagang they go overboard, naghahanda pa sila ng fruits, fresh fruits, mga pastries, kape, tsaa after the match. Yun yung isang team na nakakalaro namin dati sa Essex. Palaging talagang bongga yung handa nila after the match. Kami usually hindi naman tea, kundi merong cheese, merong crackers. Ako, I'm going to get donuts. Nakalimutan ko kanina, duman ako dun sa Blackburn Square. So at this point, pabalik tayo. Ang hirap lang kasi paakyat na to. Kanina pababa tayo, ngayon paakyat, so medyo mabagal tayo. At some point ipopost ko yung video, and then makikita nyo pabalik na tayo. I've been playing tennis siguro magsa 7 years na since we moved to Australia. Nahikayat ako mag-tennis dahil it's the one sport na interesado ako before, pero there was no opportunity for me to get into it. Kasi sa New Zealand, although meron namang tennis courts, hindi siya ganun ka popular, if you can say it that way. Well, anyway, lumalaki pa yung mga bata at that time when we were in New Zealand. So, yung mga anak ko naman ayaw mag-tennis or hindi nila naisip mag-tennis that time. Yung isa nag-hockey, yung isa naglaro ng netball. Although yung isang anak ko nag-basketball, pero hindi niya rin sineryoso. At some point, tumigil na siya. Sa New Zealand, palagi ako nagbabike. Kaya lang, hindi ko pa naisip noon na gumawa ng video. I should have done that before. Dahil sana ang video maganda ron. Marami ka rin pupuntahan sa New Zealand na spots na maganda puntahan by bike. Well, dito sa Australia talagang marami din. And I think comparatively, mas gusto ko yung bike infrastructure dito. Maraming side streets marked for cycling. And also yung mga bike path, talagang ang layo na mararating mo. Ito yung bus stop na isa, and then malapit na tayo doon sa kanto ron. Andun na yung mall. Itong bahay doon sa right, kapansin-pansin to nung dumaan ako that time. Parang iba yung construction niya relative or compared to the other houses in this neighborhood. At this one is 2-story pero malaki yung floor area niya. I'm thinking na hindi siya anong tawag doon, modern in construction, in architecture, pero it would be nice to live in that house dahil mukhang spacious sa loob. Mahaba itong packet na to, pero hindi naman ganun ka-steep yung road. So okay lang, although I'm already in my low gear. Ito, pabalik na ako. Nakabili na ako ng donut at this point. Ito yung tawiran papunta ron sa kalsada kanina lang. So
So kaliwa na tayo dito and then diretso na tayo. Babalik na tayo sa Kunang Creek Trail. Wala akong labas ng Uber Eats ngayon dahil, well, at this time, dahil walang promotion. So, naisip ko pagka ganong occasions or ganong situations, gagawa ako ng video. Kasi pagka walang promotion sa yung Uber Eats deliveries ko, yung the same runs, tawag ko dun run, yung mga delivery mo, halos doble yung kikitain mo pagka mayroong promotions compared sa regular days lang na walang promotion. So pagka ganun, mas gugustuhin ko pa na magpahinga na lang para makarecover, para on those days na may promotions talagang sasagarin ko 4 hours, 6 hours, actually 4 hours yung promotion sa umaga and then another 4 hours sa gabi, lunchtime rush tsaka yung dinner rush. So pagka walang promotion, pahinga tayo, gawa ng video, edit ng video, publish, pahinga yung katawan. Sometimes may tennis, pagka may mga available mga kaibigan na gusto pumalo, palo tayo, tennis. Hindi naman ganun ka strenuous yung tennis, high intensity siya, plus stop and go. Whereas kung nagbabike talagang tuloy-tuloy, 2 hours at least, 4 hours, 6 hours max. At some point, lalabas na tayo ng city. Hindi naman ngayon, hindi naman on this video, pero in future videos, lalabas na tayong city. I'm thinking next week, Monday, punta tayo dun sa lake sa may Ringwood. It's about 23 kilometers from here. May mga bike path tayong dadaanan, may mga side streets. Ang issue lang doon, may mga paakyat, which is okay lang, kaya naman natin yung mga akyatan, talagang super baga lang, pero I'm sure the destination will be worth it. So ito, nakita nyo kanina, pabalik na tayo ng, ito na yung Kunang Creek Trail, pabalik na tayo, papunta na ng tennis court. Ang time check nito is around 5 PM na. Although maliwanag pa dahil pa mag-o-autumn pa lang. See that bike? Dalawa sila, may isa pang dadaan. Yung mga bike na to, ayan, motorized na yan eh. Pero ang bilis nila compared dun sa mga nakikita ko dun sa mga nagde-deliver ng food sa Uber Eats. E-bike yung mga yun, pero ito converted e-bikes, matulin yung takbo nila. May mga biker gang yung mga yan eh, yung iba. Dati nagbabike sila, dala yung converted e-bikes dun sa mga main thoroughfares, yung mga main roads. Ngayon hindi naman pinagbabawal, kundi binabantayan na sila ng mga police. Whereas pag nakita sila nakaganon sa mga main roads, sinisita na sila. Ito yung motorway. Every now and then may mga makikita kayo pedestrian dito, tawiran for bike and para sa mga tao. Tawiran to kasi yung path, magki-crisscross siya. Meron kasing bike path magkabila ng motorway. So every now and then meron ganito, may makita kayo. Hindi naman ito yung dadaanan natin dahil babalik tayo dito mamaya. Gusto ko lang tignan kung anong kalalabasan nito. So babalik tayo uli. Gusto ko lang makuha sa video. So, makikita nyo dun sa baba nitong tawiran na to, may construction kasi parang they are adding a bus lane on the motorway. So ganda sana kung train yung ginawa nila, pero may train na rin sa kabila, may railway doon sa kabila. So ito, pabalik na rin sa Kunang Creek Trail and then gravel na from here.
Every now and then nababago, merong gravel, merong asphalt, merong cement. Maganda itong gravel dahil ayan, maririnig nyo. Minsan sa mga bike path na gito makita nyo, gaya nitong aso na to, pinapasyal ng ano niya, naka off leash. Hindi ko pa naranasan na hinabol ng aso pag nagbabike. Noong nasa Pilipinas pa ako, kaganyang may aso na hindi nakatali, experience ko dati, hahabulin ka eh. So it's either titigil ka o handa ka na mag-sprint. Pero hindi ko pa na-experience dito yan na hinabol ng aso. Kasi usually may fine yung may-ari ng aso pagka nangagat yung aso or nang habol. And usually mga ganitong, well, yung ibang park, kailangan nakatali yung aso mo, naka-leash. Dito hindi naman, so kailangan talaga control mo yung aso na hindi siya mga habol ng tao. Naisip ko lang kung hindi ka mahilig mag-bike, gaya ng isang kakilala ko, mahilig lang siya mag-drive, enjoy niya mag-drive kahit gaano kalayo, mag-drive siya eh. Hindi mo maiisip na may bike path sa ganitong tabi ng motorway, dahil pagka binuksan mo yung Google Maps, hindi mo papansin itong mga bike path na to eh. Pero kung talagang siklista ka, kung mahilig ka magbike, hahanapin mo itong mga ganito pagka lalo na pagka gagawa ka ng rota, pagka magbabike ka, kasama sa planning tong kung saan ka dadaan, as much as possible bike path or bike lane. At this point, tatawid na tayo ng main road, kalsada, maraming kotse. Again, may mga facilities naman para safe sa mga tao on bike or yung mga naglalakad pagka ganyang tatawid. Yung makita nyo na orange na yun, dun dapat ako tutuloy. Dun sana magtutuloy yung bike path, pero again, may construction na, may ginagawang bus lane dun sa motorway, so detour tayo, tatawid tayo sa kabila, and then tutuloy natin yung conversation from there. Dito konti lang yung makita yung pedestrian o yung mga tao na lumalakad, and itong pagtawid na to, makita nyo dun sa kalsada walang bike lane, so I'm staying on the sidewalk dahil marami ng kotse and mabilis yung speed nila. Usually around 60 yung speed limit dito. Pwede naman ako doon sa kalsada, kaya lang ingat lang ako. I mean, hindi na ako sanay na
Sa Pilipinas kasi, nakipagsabayan ako sa EDSA pa ako nagbabike. Tatawid ako doon sa gitna pa. Pero medyo maganda tayo doon sumasabay sa kanila. So ito, papasok na tayo doon sa kabilang bike path. Opposite mo nasa motorway. Ito yung entrance. Wala ng kotse from here. Tayo na lang mga nagbabike tsaka yung mga nag-exercise. And ito, maganda itong mga parts na to. Yung nasa right na yun, yung fork, yung papunta sa right, papunta rin siya dun sa pupuntahan natin. Kaya lang kung maliwa ako, gusto ko makita kung saan papunta to. Alam kong pabalik ito sa pupuntahan natin, gusto ko lang makita. Kaya may mga markers pagka may para malaman mo kung sa kadadaan. And also tumigil ako dahil you have to check, hindi ka pwede magdire-diretso. Minsan kasi may mga bike na hindi mo makikita, so kailangan talaga titigil ka. And also customary dito na pagka ganyang may nag-jogging, may lumalakad doon sa daan mo, you have to announce yourself. Sabihin ko rito, on your right. Ayun, nakita niya. So aware siya na may bike na dadaan sa likod. And sinasabi ko on your right para alam niya sa kanan may dadaan. Ito yung construction. This is part of the construction dun sa bus lane na ginagawa. Mga 5 PM na to, so makikita nyo maraming nag-exercise, maraming naglalakad. Nung kabataan ko, mahilig din ako tumakbo eh. So kung kaya pa ng tuhod ko, siguro tatakbo ako dito 5 kilometers. Pero nung last time na sinubukan ko mag-jogging uli, hindi na kaya, sakit na, sumasakit na tuhod ko. Siguro I need to lose weight or masyado ng marami. Yung tennis kasi masyadong intense, mabigat sa katawan. Ito, tawiran na naman, tatawid na naman tayo ng motorway. Pabalik na to dun sa Punang Creek Trail. Yung pinanggalingan na natin na trail, I'm not sure kung Punang Creek Trail pa rin ang tawag doon. Siguro yun din, dahil depende sa direction siguro. Pero I'm sure Punang Creek Trail pa rin yung tawag doon if you were to look it up in the map. Napansin ko lang at this time, meron din dun sa, eto yung kaliwa mo, yung may harang, bike path din yung ginagawa nila. So I was thinking i-upgrade nila itong dinadaanan ko ngayon. At some point, magiging main path na yung nasa kaliwa natin, sementado, itong dinadaanan natin dito, tatanggalin nila, and hindi ko alam kung anong gagawin. Pero bago yung nasa kaliwa natin na bike path, sementado, kaya lang mas malayo siya sa wall, so I'm not sure kung anong gagawin nila doon sa space. So siguro in about 6 months babalikan natin to para makita ko anong nangyari. Pabalik na to papunta ron sa tennis courts, and all the way bike path na tayo. Hindi tayo babalik dun sa tawiran ng patawid papuntang motorway or across the motorway. Yung mga ganyang bike, usually nahabol ko yan ng kalakasan ko eh. Ayun, hindi ko, well, challenge kasi pagkahabuli mo yung mga ganon, lalo na yung mga siklista, habulin ko dati yun.
Pero iba na ngayon kasi yung mga bike ngayon, gaya ng dumaan na to, e-bike siya eh, pedal assisted. Hindi siya gaya ko nung kanina, mas mabilis yung kanina, yung mga bata kanina. Ito pedal assisted lang, so makikita mo hindi siya biglang nawala dun sa screen. Hindi ko rin nahabol kasi pedal assisted nga siya. Medyo may mga akyatan minsan, may slight grade lang yung akyat. So mahirap na habulin. Siguro in a few months time kaya natin habulin yan. Nung nagbabike pa ako noon sa New Zealand, ito, tahimik lang muna ako dito. Okay. Malapit na tayo sa club, sa tennis courts. Nakikita nyo on the left side, ayun. On the left side na yung club, North Box Hill Tennis Club. Dito tayo naglalaro. Kaya lang dahil maaga pa, I wanted to check out kung tapos na yung construction dun sa kabila. So tuloy-tuloy lang muna tayo. Tuloy ko lang, nung nasa New Zealand pa kami, madalas akong magbike. Hindi ko naranasan na ganito karaming bike path dun sa New Zealand. That was 10 years ago. Hindi ko lang alam ngayon kung ganito na. Pero kung i-compare mo, nung pagdating ko rito, talagang ang dami kong nakitang bike path na halos connected sila. Iba-ibang parks, iba-ibang parts. May bike path na talagang extensive. Whereas dun sa New Zealand noon, nakatira kami sa North Shore. Kung pupunta ka ng city sa Auckland, malayo yung iikutin mo dahil walang tatawid dun. May malaking river kasi tatawirin. Talagang bihira lang or wala, iikot ka ng malayo, halos 30 kilometers para lang makapuntang city. Although at some point na-discover ko pwede ako sumakay ng ferry which cuts the travel time. Okay din naman mag-ferry to cross that river, pero diba, iba na yung tuloy-tuloy yung biyahe mo eh. Doon wala masyado, usually nasa main roads ako. May bike path naman, may bike lane naman, pero iba pa rin yung dedicated na infrastructure para sa bikes. So dito na yung point na gusto ko i-check out. May construction pa rin, kaya ito temporary bike path to eh. Kita mo, bago lang yung semento. So sarado pa rin yung part na yun. Chinek ko lang just in case na babalik ako eventually. Sa gitna nito, on the left side, merong maliit na creek. And then sa kabila ng creek na yon, meron uling trail or path. Naalala ko lang, hindi ko lang makita kung saan tatawid. Siguro explore natin yan in the coming videos. Yung trail kasi na yon, yung nasa left side ng camera, hindi ganito. So medyo rough siya. So gusto ko rin makita. And kung hanapin natin kung paano pumunta ron. Pero right now, nakita nyo doon sa dinaanan natin, hindi ko nakita yung path na yun eh. So sa iba, siguro tatawid tayo doon sa kabila and then hanapin natin yung entrance. Right side, ayun, playground, public playground para sa mga bata. Nung lumalaki ako nun sa Pilipinas, bihira ang playground, lalo na public playground, which is kasama naman sa funding ng gobyerno pero somehow nawala or hindi uso. Hindi na natin pag-usapan yun. Alam nyo na siguro kung ano yun. Ito na tayo sa tennis court. Thanks for watching. Maaga pa, siguro yung match is at 7. Pagdating natin dito, it's around
magsi 6 pa lang or 6 p.m. Alright, I'll see you again on the next video. Salamat po.